Tigil lang nga yan. Nakakasawa na eh. Para maiba naman, yung ika-28 anibersaryo ng EDSA, kilalanin natin ang tunay na EDSA. Hindi yung EDSA na araw-araw ay minumura natin dahil matraffic at iniiwasan. Hindi yung EDSA na revolusyon na nagpatalsik kay Marcos at ngayon ay dinededma ang selebrasyon, kundi ang EDSA na tao mismo, yung taong pinaparangalan ng pangalan ng highway, si Epifanio de los Santos. I'm sure kilalang kilala natin siya. Kilala niyo po ba si Epifanio de los Santos? Ay, hindi po. Saan po ba yan? Ano yan dati? Senator? Hindi ako masyadong familiar eh. Hindi ko po alam po yun. Kasi Alamat sa... Bisaya ako. Sila yung parang nauna dito sa atin sa Pilipinas. Political icon. Ay, yun naman pala eh. Kaya kilalanin natin si Epifanio de los Santos dito lamang sa History. Tol, sino ba dyan si Edsa, Tol? Siya ba yung nakasando? Yun, oh. Mayon na bayo lang, ah. Nakasando yun, oh. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa habang 24 na kilometro, ang EDSA ang pinakamahabang ugat na nagdudugtong sa mga lungsod sa Metro Manila. Bukod sa pinakamahaba, ito rin daw ang pinakabarado. Kumbaga, kung tao lang syudad, matagal na tong na-stroke. Pero kung sinusumpa ng mga motorista at commuters ang EDSA, huwag daw ismulin ang tao kung kanino ito pinangalan. Si Epifanio de los Santos. Tubong Malabon si Don Panyong. Nagmula sa mayamang pamilya, summa cum laude lang naman siya nang magtapos ng Bachelor ng Sining sa Ateneo Municipal de Manila at abuga siya naman sa Universidad ng Santo Tomas. Ang chismis pa nga, greatest Filipino genius after Rizal. Wow. Big words. Pero, bakit nga ba nila sabi yun? Tingnan natin ha. Greatest writer, historian, literary critic, musician, poet, painter, lover of art, bibliographer, philologist, philosopher, scholar. Okay, bukod sa mga pagkakapare-pareho na yan, tingnan natin ang tale of the tape. Tulad ni Rizal, isa rin siyang polyglot o bihasa sa iba't ibang lingwahe. Natuto rin siyang magpinta at magsulat ng mga tula. Sa buhay pamilya naman, nabiyudo si Don Panyong, kaya nag-asawa muli. Pero di katulad ni Rizal, nagkaroon siya ng 12 anak. Magaling na musikero din daw si Don Panyong, lalo na pagdating sa piano at gitara. Ang intindi ko, yung pagigitara lang, I think, no, Spanish guitar, yung mahirap talaga. Yung talagang nakikita mo, oh yeah, yun, doon siya magaling. Nagsulat din siya sa mga diaryong La Libertad at La Independencia, gamit ang alias na G. Solon. He fought for the Philippine democracy by writing. Sumusulat siya para sa mga ibang revolutionary mga pahayagan. So talagang ginamit niya ang talino sa pagsusulat para ipaglaban ang kalayaan natin. Si Don Panyong din ang kauna-unahang gumawa ng mga talambuhay ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Marcelo H. del Pilar. Isa rin siya sa mga pinakamagagaling sa wikang Kastila noong kapanahunan niya. Sa katunayan, nagawa niyang isalin sa Kastila ang Florante at Laura. Isa sa mga nag-transcribe ng Florante at Laura, no? Dahil ito nga ang he really believed in the Tagalog literature. No? One more trait he shared with Rizal was they both loved the Spanish language. Talagang magaling sila magsulat sa wikang Kastila. May distinction si De Los Santos na wala kay Rizal. De Los Santos was the first Filipino admitted into the Spanish Academy of Letters. Bukod sa hilig sa pananaliksik, mahilig ding mangolekta ng iba't ibang mga bagay si Don Panyong. Bagay na namana raw ng kanyang apo na si Carmen de los Santos Suva.
Pag sa isang lugar na pupuntahan kami, bibili ako kahit ano lang ganon. Yung talagang mga anong binibili ko, antique. Ito sa lolo yan eh. Binili niya nga yan sa sa Europe, nung pumunta siya. He went to Europe, he went to England, France, Germany, Austria para bumili lang ng Philippine artifacts na kinuha ng Kastila dito. At ang bida sa kanyang koleksyon, mga librong may kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Kapag travel siya, no, at halos nahalukat daw niya lahat ng mga lumang bookshop sa Europe at sa Estados Unidos. Kaya ang dami niya nakuha talaga Filipiniana, including those that were not existent na ngayon sa Pilipinas. No? Basically, what De Los Santos and Rizal all shared in common was their love for knowledge, which they expressed in their writings and they were both collectors of Filipiniana. Alang-alang sa kanyang koleksyon, nagawa pa raw noon na istylan ni Don Panyong ang isang katipunero para makakuha ng mga dokumento. Isa sa mga nagawa niya yung kinumpile niya yung mga letters ni Bonifacio. Meron yung si Jose Toriano Santiago, sang dating katipunero. Noong una ay sumagot, pero nung nilasing niya, yun nakuha niya yung dokumento. Sa sobrang pananaliksik, pati raw eskandalo sa buhay ng nooy Pangulong Manuel Quezon, natuklasan na ni Don Panyong. Bagay na nagbigay daan para mahawakan ni Don Panyong ang isa sa mga pinakaprestihiyosong posisyon sa gobyerno nung panahon na yon. May tinatago daw siyang dokumento na naglalaman ng iskandalo sa first marriage ni Manuel L. Quezon. So sa takot ni Quezon, pumunta siya kay Don Panyong. Don Panyong, gusto mo bang maging director ng Library and Museum? Parang pumayag siya, tapos sabi niya, yung dokumento nasunog ko na. Tapos yun, nagpasalamat daw si Quezon. Matapos ang kanyang termino bilang gobernador ng Nueva Ecija, nagsilbi siya bilang direktor ng Pambansang Museo at Aklatan ng ngayon National Library. Direktor kasi ng Public Library Museum, malaking big deal long time na yun, malaking bagay. Kasi kung ma-appoint ka, ang maging impression, napakatalino mo kasi ikaw yung pinuno ng pambansang aklatan. So nung araw talaga, kung hindi ka bigatin, kung hindi ka kilala, hindi ka pwede maging administrator. So talagang badge of honor na mamuno ng National Museum ng araw. Pero tol, hindi lang highway ang pinangalan kay Epifanio de los Santos. Sa Pasay, noong 1952, pinangalan sa kanya ang isang elementary school, ang Epifanio de los Santos Elementary School, aka EDSES. Ito ba'y malapit sa actual likeness ni Don Panyong? Oo, yung mga nakita ko sa kanya sa research ko, siya na yan. In-enhance lang. Parang may kamukha no? Sino ang kamukha niya? Simba kamukha. Tapos ang ilong. Parang kamukha ni Roderick Paolate. Pero itong tanong, kung nile-level natin kay Rizal, itong si Epifanio de los Santos, bakit wala tayong masyadong alam sa buhay niya? Bakit wala tayong masyadong nakikitang rebulto niya? At higit sa lahat, bakit wala tayong masyadong nababasa na sinulat niya? Isang magaling na intelektual, mananaliksik, manunulat, abogado, pintor, musikero at politiko. Gifted kumbaga itong si Eds. Pero bakit kaya ang popularity rate niya ay fail? Ang mga descriptions ni De Los Santos galing sa kanyang mga peers ay talagang tahimik na tao na mahilig magbasa. Saka kung meron siyang, kung pagpipiliin mo si De Los Santos, mas gugustuhin niya mag-isa at magbasa kaysa makihalubilo. Kung writer, napakagaling niya, pero pag speaker daw, exactly opposite sabi ni Gregorio Saide. Kasi pag nakipag-usap, parang tawa lang ng tawa, gano'n. Malamang kasi na halos lahat kasi ng sinulat niya ay sa Kastila. No? Kaya hindi pa masyado itong nabasa ngayong generation. Pati ang yung ibang mga kanyang sinulat ay halos outdated na rin. Plus the fact, malaki yung nawala talaga nung nasunog ang kanyang ancestral house in Nueva Ecija noong 1948. Kasi ang sabi ng pamilya noon, halos lahat din ng ibang koleksyon niya ay nandun. Kung tutuusin mo, ang mga makikita mo sa EDSA ay simbolo rin ng, ewan ko, paglago siguro ng bayan. Ibang-iba ang itsura ng EDSA na ngayon. Andyan yung POE building, andyan yung flyover papuntang Green Hills, andyan yung tren. Dati may tropical hut pa doon. Kung tutuusin mo, wala ito dati. Ultimo itong kinatatayuan nating flyover dito. Wala pa ito.
wala pa yung Robinsons, wala pa yung mga building na yan. Pero, sa mga kids ngayon, tanong natin, na-imagine nyo ba kung ano ang itsura ng EDSA dati? Noong unang panahon, hindi naman daw kalakihan at siksikan ang EDSA. Nang dumating ang mga Amerikano, doon nagsimulang ma-develop ang highway at tinawag itong Highway 54. Pero etong tanong ngayon, bakit ba Highway 54? Bakit walang Highway 50, walang Highway 51, Highway 49, Highway 46, 48, 47, 48, 49? Bakit Highway 54? Ang unang teorya, code name daw ito ng mga kano. Version na pininiwalaan ko was dahil sa Amerikano. Kasi when the Americans came to liberate the Philippines, they had maps na may mga code names for places. So, nung araw, ang original name ng 54 was the Manila North and South Circumferential Road. Yun ang original name ng EDSA, o 54. It's not 54 miles or kilometers, it's 24 kilometers long. Pero ayon sa ibang eksperto, 54 meters daw kasi ang lapad ng EDSA. Ang isang version ni Architect Palafox, Highway 54 was named 54 because it is 54 meters wide. Taong 1958, naisipang palitan ang pangalan ng Highway 54. Apat ang pinagpiliang kapalit na pangalan. Ang Avenida 19 de Junio, President Ramon Magsaysay Avenue, General Douglas MacArthur Highway, at Epifanio de los Santos Avenue. Pero dahil sa mga very supportive na kaibigan ni Don Panyong na mga senador, si Juan Sumulong at Hioloyo Amang Rodriguez, na who, by the way, ay mga pangalan na rin ng mga kalsada ngayon, sinulong ang panukala na mapangalan kay Panyong ang highway. Nung araw Rizal, walang NCR nung araw Rizal Province, no? Nasa Rizal Province, yung Highway 54 yung pinakamahabang lansangan sa buong Rizal. So sabi niya, ba't natin ipapangalan kay MacArthur, kay Rizal, hindi naman taga Rizal? Ba't hindi natin ipangalan kay Panyong, kay Don Panyong, kasi talagang taga Rizal? Kaya taong 1959, sa bisa ng Republic Act 2140, officially EDSA na ang pangalan ng highway. Pero mukhang may mga hindi kontento na ipangalan ito kay Don Panyong. Noong 2011, may isang kongresista na nag-file ng bill. At noong 2009, si Senador Mar Rojas noon, nag-file ng panukala na palitan ang EDSA sa pangalang Cory Aquino Avenue. Agree ba kayo ron? Hindi, siyempre masama loob namin, ayaw namin. Pero kung ano, so kaya nga tinatanong kami, pero nung ang dami namin kakampi na bigla na lang naglitawan sa media sa mga ganito na hindi dapat palitan. Hindi po ako sang-ayon doon kasi yung ang isa pang ano diyan, yung may dudulot niyan yung pagkalito eh. Kasi nakalagay na po sa mga libro natin eh, sa libro ng kasaysayan, EDSA People Power Revolution. So kung gagawin mo siyang Cory Aquino, babaguhin yung libro. Pero buti na lang, hindi naman natuloy ang pagpasa ng panukalang batas. Doon ako nabigla kasi hindi ko makakalain na ganun kalakas ang emotional attachment ng Pilipinas sa pangalang EDSA. I think it should still remain as EDSA, no? Because it was a very clean intent naman, no? That there was a reason na it was named after someone who was not just popular but really promoted Philippine history and culture. No? Hindi natin mapapagkaila yun. Isipin mo, sa dinami-dami ng mga billboards dito sa Guadalupe, sana kahit isa man lang dito, may larawan ni Epifanio de los Santos. Diba? Para at least malaman natin, makilala natin kung sino siya. Siguro po dapat magsisimula yan kung ituturo ng mga guro yung buhay ni Don Panyong, although tinuro yung EDSA, pero hindi nila tinuturo bakit pinangalan kay Epifanio de los Santos. Sino si EDSA? Kung alam natin kung ano si De Los Santos, isang matalinong Pilipino na bayani, na ginamit ang talino niya para payamanin ang kultura ng Pilipino, sabihin sa atin na I am proud to be Filipino kasi may kultura akong sarili, dapat talagang hangaan natin si De Los Santos. Malaki ang kulang ng kaalaman kay EDSA, kay Epifanio de los Santos. At kailangan siguro itong lumago. No? Sa pamamagitan siguro ng pagbuklat uli ng kanyang mga gawa. So ayan alam mo na, next time, bago mo mura-murahin ang EDSA,
tandaan muna, magdalawang isip. May dahilan kung bakit sa mga henyo at sa mga bayani pinapangalan ang mga kalye natin. Huwag sana natin kalimutan. So next time, EDSA, simbolo ng traffic, at EDSA bilang sagisag ng talino at pagmamahal sa bayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Lord Rivera. Ito po ang history. Nag-iiwan sa inyo ng kasabihan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, natatraffic. Talagang EDSA to, oh. Bipil ka naman ng traffic, oh. Rizal! 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 Bonifacio! 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 Yan na yun? Ha? Yan na yun? Sandali nga, tol, ha? Bakit pag kay Rizal, maayos, malinis, grandioso, tapos pagdating dito kay Bonifacio, malapit sa kahirapan, maraming tao, maraming taong grasa, tsaka mga, yun nga, mga may hirap, at tsaka may basura, at may Oo. Eto, Bogs, halika nga dito, Bogs. Halika. Eto. Nga. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Grandioso, sagrado, at bantay sarado. Kaya mga gusto magpa-picture kay Pepe, hindi basta-basta nakakalapit. 1820 nang buuin ang isa sa mga pinakamalaking parke sa Timog Silangang Asya. Ang bagong bayan na ngayon ay mas kilala sa tawag na Rizal Park. Bilang pag-alala at pagpaparangal kay Dr. Jose Rizal. Higit sang daang taon, ganyan nakatanda ang bantayog ni Rizal sa Luneta. At sa higit na isang siglong edad nito, marami nang nasaksihan ang rebulto ni Rizal. Para na rin nating pinasilip kay Pepe ang ilan sa mahalagang nangyari sa bansa. Natuwa kaya siya? July 4, 1946, sa Luneta rin ginanap ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan natin mula sa 48 years of American rule. Ang pagbibigay-pugay ng ilang world leaders gaya ni former US President George W. Bush noong 2003. Nakidalamahati rin ito sa pagpanaw ni Ninoy at Cory. Nasaksihan din ang makapal na pila ng mga tao sa pagbisita ng mga Santo Papa, sina Pope John Paul II at Pope Francis. At syempre, siguro natanaw niya rin ang madugong hostage crisis noong Agosto 2010. Mula sa bantayog ni Pepe mo, kitang-kita niya. In short, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang Rizal Monument. Picture tayo, tol. Picture tayo, ha? Pangit, tol. Wala yung building. Hindi maganda yung sa angulo na to. Angulo mo, maayos. Yan. Sa may building, ba't wala dito? Pangit eh. Mas maganda yun pag may building, di ba? Dito, ay, yun! Dito tayo, tol. Dito tayo. Pak! Ganda, di ba? Reklamo kasi kayo nagreklamo, masasanay din tayo dyan. Tsaka, magkano kaya, no? Yung nilagay sa mga konsehal. Hindi! Yung yung unit dyan. Bala ko bumili ng unit dyan, tol. Alam mo kung bakit gusto ko bumili ng unit dyan? Bakit mo gusto bumili ng unit dyan? Dahil iaharap na yun si Rizal, papunta doon sa unit ko. So kitang-kita ko na yan, pati yung mga sundalo nagbabantayan, makikita ko na yan. Tsaka pag dumalo si Pope Francis, makikita ko na rin yan mula doon sa unit ko, di ba? Ganda nun, tol! Para mapanatiling sagrado ang parke, 7 floors lang ang limit ng LGU ng Maynila sa mga magpapatayo ng gusali sa paligid ng Luneta. Kaya maraming nadismaya sa biglang pagsulpot nitong Torre de Manila. Para sa historiador na si Dr. Luis Derry, malaking kabastusan daw sa kasaysayan ang Torre de Manila. Kawalang-galang ng kasalukuyang henerasyon sa lahat ng mga dakilang bagay sa ating kasaysayan at kultura. Kawalang-galang, kawalan ng pagpapahalaga. Ang pagkakatayo ng Torre de Manila ay nahahaluan na ng politika at ng pera.
May ilang pagtatangka na rin noong baguhin ang itsura nito. Gaya na 1960s, alam nyo bang kinabitan ng bakal na may taas na 3 palapag ang monumento? May pailaw pa sa taas, ha? Kasi sinasabi nga it's like a beacon kasi it faces the sea, beacon daw for ships, and of course a beacon for the airplanes coming into the airport. No? Siyempre, ang dami na pangitan dahil unang-una, punggok na nga yung statwa, tapos pagkataas-taas ng tore, no? And finally, after much controversy, it was finally removed. Fast forward sa 90s, bagong selebrasyon ng sentenaryo ng kalayaan ng bansa. Noong 1998, pinlano ang magtayo ng Mala Eiffel na Rizal Centennial Tower sa Luneta. Nagkaroon din ng mga opposition, nag-die down yung plano, hindi na tinuloy, no? Yung planong tore na yan. Ang tore, naging paksa ng iba't ibang memes sa mapanghusgang mundo ng social media. Andyan ang pagkatake ng Angry Birds sa tore, paglusob ng Clash of Clans, pagkain ni Cookie Monster sa gusali, at pagbuhat ni Darna. Alam mo ba, dito sa Bantayog ni Bonifacio at ng Katipunan, dito sa Manila, sa katabi mismo ng Manila City Hall, ginagawang tambayan ng mga Skater boys din. skater boys. Hindi pwede sa Luneta yan. Hindi pwede sa Luneta Hindi yan. pwede yan, no? At saka ito pa tol, may mga bata pa dito. Pero, Saka may maraming basura. At higit sa lahat, ano meron dyan, Jun? may tae tol, tae. Noong mga panahong yon, habang abala sila sa pagpaplano ng Rizal Centennial Tower, ang noong Mayor Alfredo Lim ng Maynila ay nagpaplano na rin magtayo ng rebulto pero para kay Bonifacio. Kaya ngayon, makikita mo na talaga yung malaking monumento doon, no? Tungkol sa Bonifacio Monument na siyempre natamaan din ng pagnakaw no, may isang basurero din yata na naisipan yata kunin yung mga ilang pirasong bakal doon sa monumento na hinuli naman no, at nabawi din. Pero sa ganitong estado ni Supremo, meron bang kahit isang umangal dito? Bakit ba lagi naka-trench coat yan si Rizal tol? Para tuloy bumukha siyang new wave, no? Tsaka yung pagkalat ng alta tuloy yan, no? Bakit ba laging may libro yan? Pwede ba ilapag niya naman? Wala ba siyang bag doon? Tsaka yung bakit kanya yung mukha niyan? Yung mukha ni Rolando Valdez, di ba? Sa bakit? Sabi mo, bakit? Bakit ka nandyan nakahiga sa hita ko? Luneta nga, di ba? Yung ginagawa sa mga luneta eh. Taong 1903, isang patimpalak ang binuksan ng pamahalaan. Ang hamon, bigyang muka ang kadakilaan ni Pepe. At huwag ka, pang-international ang labanan. Ang premyo, ang pribilehiyong idisenyo ang rebulto ng pambansang bayani ng Pilipinas. At tumataginting na cash prize sa 2,000 piso o sa halaga ngayon, mga 100,000 pesos. 1905 na ianunsyo ang napiling disenyo. At ang nagwagi, hindi yan nakikita ninyo ngayon sa Luneta. Second place lang yan, mga tol. Ang totoong champion, ang likha ng Italianong eskultor na si Carlo Nicoli, ang Almartir de Bagong Bayan. O ha, pangalan pa lang, panalo na, di ba? Kaso, sa sobrang ganda nito, hindi ito ang opisyal na ginamit na disenyo. Masyadong mahal, so hindi niya ma-fulfill yung kontrata. Binigay sa second prize. Ang second prize ay kay Richard Kisling. Napunta sa Swiss sculptor na si Richard Kisling ang proyekto. At ito na nga ang motostela o guiding star. Sa Tagalog, ang talang patnubay ng bayan. Kaya naman imported at made in Switzerland si Pepe. Pero ito ay hitik sa simbolismo. Andyan ang imahe ng ina sa tabi ni Rizal na kumakatawan sa inang bayan. Sa kabilang banda nito, si Rizal na kumakatawan sa edukasyon. Pero ang inaasang tanda ng kasaysayan, naging tampulan ng puna. Hindi raw kasi nito na isang buhay ang totoong nangyari sa kasaysayan. Kasi yung gumawa ng monumento ni Rizal, Suiso eh. Hindi naman Pilipino eh. Yun yung problem eh. Tapos, yun nga, parang walang storya.
No? Even today, pag nakita mo, anong ibig sabihin ng mga nasa paligid? Hindi nga napapansin yung nasa paligid eh. Teka. Alam nyo ba na ayon sa huling bilang ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, halos nasa 500 rebulto ang meron si Rizal. Habang ang kay Bonifacio, ang opisyal, 4 lang daw. Sa halos 500 na bilang ito. Hindi hamak na mas angat pa rin daw ang Luneta kesa rito. Andito tayo ngayon sa tapat ng isa sa sinasabing 4 lang na opisyal na bantayog ni Andres Bonifacio sa buong Pilipinas. At dito raw mismo eksaktong lugar kung saan nagdeklara ng revolusyon si Andres Bonifacio. Pero etong tanong ngayon, kung napakahalagang bahagi yun ng ating kasaysayan, bakit nung umusbong yung mga supermart, yung mga mall, yung mga motel at sangkatutak na billboard sa paligid nito, bakit walang umangal? Hindi ganito ang itsura ng monumento dati. Malawak at maaliwalas ito noon. Minsan na rin ito ang naging sentro ng bakbakan noong World War II. So kung titingnan mo yung alaala ni Bonifacio, parang ganun din yung mga monumento niya. Parang clueless dun sa kanyang kontribusyon. Kaya kung may monumento siya, anong ginagawa? Ginagawang sabitan ng tolda ng Tiangge, yung sa may Loton, ginagawang CR yung likuran nung bantayog ni Bonifacio. Diba? Tapos pag nakita mo, yun nga, maraming kalat, no? Malaki pa naman daw ang pinag-ugatan sa kasaysayan ng mga pinagtayuan ng mga bantayog ng Supremo. Gaya na lang ng birthplace niya sa Tondo, ang unang sigaw ng mga Katipunero sa Balintawak, at ang bantayog niya kung saan daw siya pinatay sa Maragondon, Cavite. Pero ang monumento nga sa Caloocan, pinaka-magarbo pa raw sa bansa. Mas symbolic, mas meaningful ang kahulugan ng bantayog ni Bonifacio kung ihahambing sa bantayog ni Rizal. Kaya, ang kay Bonifacio ngayon ang lumalabas na pinaka-grand monument, grander than the Rizal monument. Tulad ng kay Pepe, nagsagawa rin ng isang international contest para sa magiging disenyo ng rebulto ni Boni. Tol, alam mo, dapat kumonsulta din tayo sa mga espiritu. Ito, may kasama akong medium ngayon. Kukonsulta tayo sa espiritu, ha? Espiritu, nandiyan ka na ba, ha? Andito na ako, Apo. Andiyan ka na. Ano bang meron? Ano bang kailangan natin? Kailangan ko ng load. Load! Wala naman load sa kabilang buhay. Wala ka nang pakialam doon. Huwag ka kasi makialam sa Bayton. Ibang klase ano? Kung si Rizal imported ang eskultor, eto, ibang klase rin. Di ka launin naging pambansang alagad ng sining ang gumawa nito. Pero hindi lang yun, kakaiba. Gumamit siya ng mga espiritu. At sinasabi mo kang effective dahil kamukha raw ni Bonifacio yung estatwang yan. Nasungkit ni Guillermo Tolentino, isang lokal na eskultor at part-time espiritista, ang grand prize sa kompetisyon. 2 lang raw ang pinagbasehan ng modelo ni Tolentino. Una, ang mukha ng kapatid nitong babae. Espiridiona, the youngest sister of Bonifacio. And sinasabi nga kasi mga kamag-alak, sila daw yung halos magkamuka. Pangalawa, nakipag-usap daw ito mismo sa kaluluwa ni Bonifacio. And of course, Tolentino, who was an espiritista, the rest of the manner, and of course the style of the Bonifacio, carrying a gun, carrying a polo, was of course based on the descriptions of the Katipuneros who were still living at that time. Bukod sa plakadong mukha ni Andres, sinalamin din daw nito ang Philippine Revolution. Bawat elemento nga nito, meron daw salaysay. Mula sa 3 baitang na sumisimbolo sa 300 taong pananakop sa Pilipinas sa Espanya, octagonal base para sa 8 probinsyang nag-aklas laban sa mga Kastila, pati ang imahen ng tinuturong advisor ni Boni na si Emilio Jacinto, hanggang sa 45-foot pylon o obelisk na merong 5 bahagi na tumutugon sa 5 anyo ng lipunan. Ito ang katastaasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sa dulo ng pylon ay may imahen na parang anghel na tumutukoy sa pagtatagumpay ni Bonifacio laban sa mga mananakop.
yung mga emosyon ng mga tao sa paligid ng monumento, yung paghihirap, no? Nandun nahahapis ang mga nasa paligid ng monumento. Pero pag nakita mo si Bonifacio, siya lang yung kalmado. Na parang ito yung tamang pagdepict kay Bonifacio. Ang tanong, bakit nauwi sa ganito ang mga monumento ni Bonifacio? So kung titingnan mo yung alaala ni Bonifacio, parang ganun din yung mga monumento niya. 'Di ba? Yung image ni Andres Bonifacio, tinawag siyang bobo, akala nila hindi siya nakapag-aral, hindi siya marunong. Teka. Hindi naman daw dapat kasi pinagsasabong ang mga monumento nila Pepe at Gat Andres. Nagkataon lang na naunang naging tanyag si Rizal kaysa kay Bonifacio. Kumbaga, una-unahan lang, tol. Si Rizal, dahil mas nauna yung recognition sa kanya, na-establish kahit sa pamahalaan mismo na dapat dakilain yung mga dambana niya. Bagamat may pagkilala kay Supremo bilang ama ng katipunan, wala namang intensyong baliwalain si Andres. Hindi kaya, mahirap lang daw kasi talaga na alisin sa kolektibong kaisipan ang sinasabing nakasanayan nating imahin ni Bonifacio. So kung titingnan mo yung alaala ni Bonifacio, parang ganun din yung mga monumento niya. 'Di ba? Yung image ni Andres Bonifacio, tinawag siyang bobo, akala nila hindi siya nakapag-aral, hindi siya marunong. Pero ang rebulto ni Supremo sa Caloocan, minsan na rin napag-initan tanggalin para sa pagpapahaba ng LRT at MRT. Panahon ni Mayor Ray Malonzo, na inaprubahan ng City Council ng Caloocan ang halagang 250 million upang ilipat ang monumento ni Bonifacio doon sa Tala Leprosario. Natalo si Malonzo noon sa eleksyon noong 1999, kaya hindi natuloy ang planong paglilipat. Pero hindi kaya ang pagtrato natin sa mga rebulto nila Pepe at Boni ay isang subconscious na refleksyon ng tingin natin sa mga ideolohiyang akala natin kanilang kinakatawan. Si Rizal bilang ilustradong intelektual na tinalikuran ang madugong revolusyon na siya rin naman ang inspirasyon. Mukhang hanggang ngayon, mukhang ayaw din naman natin sa madugong revolusyon. Pangamba ng ilang historiador, huwag naman daw sana umabot sa puntong hindi na natin pinahalagahan ang mga bantayog ng ating mga bayani. Dahil ang gantong asta ay senyalis na raw ng unti-unting pagkawala ng galang at respeto sa kasaysayan ng ating bansa. Ito lang yung bayad natin sa mga sakripisyo nila. So, yun nga, hindi lang naman kasi trabaho yan ng gobyerno. Trabaho rin nating lahat ng mga mamamayan na panatilihin na nababantayan ng maayos, na iingatan itong mga bantayog na ito. Ang tila pagbaliwala sa mga bantayog at ang kamangmangan sa ating kasaysayan, delikado raw. Sabi nga ni Milan Kundera, isang Czechoslovakian writer, the first step to destroy people is to make them ignorant of their history. Mga kapatid, masyado na natin pinupuna ang Torre de Manila at ang muna pang photobomb ito sa bantayog ni Rizal. Pero tanungin din natin, ikaw ba ay nakikisaw-saw lang? Ano ngayon, kung mawala ang Torre de Manila, babasahin mo na ba ang lahat ng mga sinulat ni Rizal? Konting bato, konting semento, monumento. Pero mga katol, hindi lang basta simpleng bato, semento, buhangin o tanso itong mga bagay na ito. Bawat ribulto, bawat bantayog ay may dalang kwento. Bawat bantayog, bawat ribulto ay may dalang pagpaparangal. At tuwing pinapabayaan natin at kinakalimutan natin itong mga to, tinatalikuran natin ang ating nakaraan, mga kapatid. Yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera. Pag wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po tayong lahat. Alam mo, Tol, tama yan, Tol, eh. Dapat tigilan natin yung pagkahumaling natin yan sa mga komersyalismo, mga kapitalismo, mga industrialisasyon, komersyalisasyon, lahat-lahat. Tsaka yung mga ismo-ismo na yan. Yan yung nagpapasira sa ating mga monumento, mga ribulto, mga kung ano-ano pa, mga pantayog, nababastos naman yan, mga yan. Diba? Wala na ako masabi.
Ay nako, doon sa Bayton, talaga nakakamiss ang mga gantong klaseng arkitektura sa mga gusali natin. Nako, alam mo, ang ganda talaga ng eskolta, no? Bago pa nagkaroon ng Eastwood, The Fort, BGC, Ayala Center, Ortigas Center, etong eskolta, ang premier financial and shopping district ng buong Pilipinas. Ibang klase talaga. Ang ganda dito. Para kang nasa ibang bansa ang datingan. Tsaka isa pa dyan, Instagrammable pa. Di ba? Oo. Ganda. Ito, may buko juice pa eh. Oh. Di ba? Oo nga. Okay, suot mo ngayon ah. Okay, alam mo naman tayo doon De Vera. Ayos ba? Ayos na, ayos Ganito tayo. pormahan ng mga tao dati. Oo, Dito sa oo. eskolta, bawal lang nakatsinelas dito doon. Bawal Bawal ng dito, bagoy. oo. Pero eto lang malungkot, Jun. Etong eskolta, mukhang napag-iwanan na talaga ng panahon. Napag-iwanan na? Oo. Anyari ba? Paano nga ba namatay ang eskolta, mga kapatid? Yan ang alamin natin ngayong gabi dito sa History. Anyari? Chismis noon, kasaysayan ngayon. Anumang heritage structure, kung ito ay gawa ng isang mahusay na architect, nga yung mga lumang simbahan natin na panahon pa ng mga Espanyol, kayang i-reinforce yan. So, bakit hindi kayang gawin ito ng mga may-ari ng building? Most of these buildings are no longer economically viable, no? So kailangan bagong function, bagong economic life. When you have a public space like Escolta or Binondo or even the whole of Manila, mahirap i-orchestrate ang unanimity of vision and purpose. Modern Manila, born of American development. 1800s pa lang, maihambing na ang distrito ng Escolta sa Maynila sa mga pinakamagagara sa buong rehiyon. Isang kalyeng puno ng buhay dahil sa mga naglipa ng mga negosyo. At syempre, dahil sa mga magagarang gusali na pwedeng makipagsabayan sa mga estruktura sa Europa. Ilan sa mga to, likha ng mga pinakatanyag nating mga arkitekto. At ngayon ay dapat nang ituring ng mga pambansang kayamanang pangkultura na dapat pangalagaan. At kung ngayon, may mga eksena sa eskolta na ganito, dapat nating malaman na sa lugar na ito, unang umusbong ang mga pinakaunang tore sa Pilipinas. Mga unang skyscrapers. Paano at bakit nga ba naging sentro ng komersyo ang eskolta? Halos magkakapit-bahay ang Escolta, Binondo at Intramuros noon. Ilang tumbling lang ang layo nila sa isa't isa. At pangalawa, Ilog Pasig lang ang kailangan tawirin para marating ang Escolta. Aba, very good for business. Pero rewind muna tayo mga kapatid. Calle de Escolta ang unang tawag sa lugar na to, mula sa Spanish word na escotar, na ibig sabihin ay to escort. Dahil kung lalabas ang Governor General sa Intramuros, kung dadaan siya doon, ang mga escort siya ay doon. So, na-relate ito doon sa mga sundalong escort ng Governor General. And, ayun, dinadaanan siya ng papuntang Malacanang, dinadaanan siya ng mga tao. Napakaganda talaga dito, Dr. De Vera. Ang daming mga makasining na bagay tulad nito mga basura na ito na lumulutang-lutang. Parang ano sa lang, tubig. Sinong pintor ang naalala mo dyan? Maraming mga pintor na gumagawa niyan. Ito naman, itong Hong Kong Shanghai Bank Building Dito na ito. nakalagay dati yun? Hindi, ito yung sinatawag na example lang British architecture na bihirang-bihira noon sa Escolta sa panahon niya. Bagamat ito hindi bahagi ng Escolta proper, no? Pero Don Rodolfo, ang Escolta ay kilala sa maraming first. Mga first? First time? Naku, matindi yan First time, nagkaroon sa Pilipinas ng bangko. Bangko? Ang unang mall dito tinayo. At ang unang sinehan dito tinayo. Dito. Escolta. Dito sa Pilipinas. Marami palang first time dito. Ikaw ba, kailan ba ang iyong first time?
Ha? Doon? Pero wala na yun. Wala na. At syempre, kasabay ng paglago ng mga negosyo, kailangan din ng libangan. Itinayo ang mga high-end na tindahan noon sa Maynila, gaya ng kauna-unahang ice cream parlor, ang Clark's. At hindi ito basta-basta. Interior design pa lang, panalo na. Dito itinayo ang kauna-unahang sinehan. Ito ang Capitol Theater, na disenyo ni Juan Nakpil, ang naging pambansang alagad ng sining para sa arkitektura. Alam mo itong Capitol Theater, isa sa mga sinaunang air-conditioned theaters na may 2 balkonahe dito sa Pilipinas. Noong 1935, may di-aircon na. Matindi. At makikita mo yung mga ukit-ukit na yan. Yung 2 ukit na yan. Maganda yan, ha? Matindi yan. Ang gumawa niyan ay isang Italiano, si Francesco Riccardo Monti. Kilala ko yan, kumpare ko yan. Kaso, eto, meron yung magandang mural dati sa loob. Ito, parang painting na ito. Itong makasining na... 3 mga bantog na pintor ang nag-collaborate para gawin Sino yan, Dr. De Vera? Vicente Edades, Galo Ocampo, at si Botong Francisco. Anong nangyari sa mural na yan? Nasira siya ng gera. At dito na rin nagsimulang magtubuan ang mga nagtataasang gusali noon. At ang statement noon is gumawa ka ng magandang building. Okay. So, the more beautiful your building or the higher it is, ibig sabihin, yung company mo is more well off. Kaya naman the best and the brightest ng Pinoy architecture ang mga nag-iwan ng marka sa eskolta, gaya ni Andres Luna de San Pedro, Juan Nakpil, Fernando Ocampo, Pablo Antonio, Carlos Argüelles at marami pang iba. At isa na nga rito ang El Hogar na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ang ganda-ganda. Ito ay mahigit 100 taon na, Dr. Rivera, di ba? At classic example is siya, Senyor Sabayton, na tinatawag na Beaux Arts Neoclassical Renaissance Building. Renaissance. Basta yun, Oo. Pero alam mo ngayon, wala. Warehouse na lang yan. Warehouse na lang yan. At alam mo ba, Diyos ko, Senyor Sabayton, yung mga pribado may-ari niyan ay gusto nang ipag-ibayan. Buti na lang, ang mga heritage conservationist ay nag-ingay sa social media para umaksyon ang City of Manila. Ang mga bata pa ito, di ba? Karamihan sa kanila mga bata para i-preserve yung building na yan. Mahigit 100 taon na nakatayo ang El Hogar. At sinasabi na wedding present pala ito ni Antonio Melian Ipavia sa kanyang asawa na si Margarita Zubel de Ayala. Yayamanin talaga. Gaya ng El Hogar, makikita ang world-class na architecture na sumasalamin di lang sa yaman ng kabuhayan, kundi ng kultura. Pero, ang super sosyal na gusali dati, paano nga ba nauwi sa ganito ngayon? Sa loob ng ilang dekada, eskolta nga ang sentro ng komersyo sa Pilipinas. Gusto mo mag-shopping? Andyan ang Hiccups Department Store at ang Bergs. Ang Art Deco masterpiece sa Crystal Arcade na disenyo ng anak ni Juan Luna na si Andres Luna de San Pedro, ang isa raw sa mga pinakaunang mall at isa sa mga pinakamagandang na idisenyong gusali sa ating kasaysayan. Kaya ang eskolta, tinawag na Queen of Streets of Manila. Ipagpaumanhin mo, Dr. De Vera, naiwan ko ang aking Amerikana. Baka naman mahusgahan ako ng ating mga amigo. Nakakahiya. Para ka lang nakasando sa lagay mo na yan. Baka naman mapagkamalan ako hindi alta. Alam mo, dito noon sa eskolta, nung kainitan ng eskolta, sinasabi nila, ay hindi ka pwede yung mga nakachinela sa mga shorts. Pag pumupunta ka ng eskolta, diba, todo formado ka talaga. Ganun ba, Dr. De Vera? Pero bakit ba araw na araw ay sarado itong buong gusali na ito at itong pintuan na ito? Bukas, manaindio. People would somehow be well-dressed when they show up in eskolta. Ang gaganda ng damit ng mga tao, coat and tie. Kung hindi maayos ang pananamit mo, nahihiya kang pumunta ng eskolta. Pero dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. Halos mabura ang buong eskolta. Ilan sa mga tanyag ng mga gusali dito ang napulbos at ngayon ay bahagi na lamang ng ating alaala. Pero nakabawi naman mula sa pinsala ng World War II ang distrito. Natapos yung redevelopment ng eskolta
After the war, so nagkaroon uli siya ng second wind. Kumbaga, naging Maganda isang pa rin. Maganda pa rin. Kaya pa rin niya makipagsabayan sa ibang financial districts na nagra-rise pa lang noon. Kasi nandito pa rin yung mga luxury shops mo. Okay, so it's still a retail hub, commercial hub. Kaso, nagsimula na rin sumabog ang populasyon. May lumang disenyo nagkaroon ng pagsisikip sa mga kalsada. Nawala rin pati ang tranvia na siyang maginhawang naghahatid noon sa mga tao paloob at palabas ng eskolta. Isabay pa ang paglobo ng bilang ng mga sasakyan. Ang resulta, traffic at problema sa parking. Sounds family ba? Isama pa ang pag-angat ng Noy umuusbong na commercial hub, ang Makati. At dito na nagsimula pagbago ang Kali Eskolta. Ngayon, eto na siya. Ibang klase talaga dito, Dr. De Vera, no? Para kang Si, nasa Senyor Sabayton. Venezia sa Italia. Ano? Itong Estero de la Reina, kinukumpara mo sa mga kanal ng Venezia? Oo, di ba? Kung sa Italia, sa Venezia, puro mga gondola ang mga nakalutang. Ibahin mo dito. Ano ba mga lumulutang dito, Senyor Sabayton? Abay, ang mga lumulutang dito ay mga mierda. Mierda? Mierda. Sa Tagalog, echas. Echas, oo. Ibahin mo yan. At meron pang mga ano dyan, mga gintong echas na lumulutang. Oo. At mga pampers. May tsinelas pa nga, oh. It was really the war that triggered the death of Escolta. No? Bakit? No? Kasi after the war, nag-shift yung population. The exhibit kasi is... Sang-ayon si Robert Silianteng, may-ari ng First United Building, ng dating Persa Manila Building, isa sa mga pinakamatandang gusali sa distrito na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Sabi ni Robert, walang nakapaghanda sa pagkamatay ng eskolta. Paunti-unti, pero as you're experiencing it, you don't notice it. I guess it's yung kwento before na kapag yung hipon o yung alimango nilagay mo sa init, na hindi niya alam na niluluto na pala siya. And then by the time alam niya, kinakain na siya kasi fully cooked na siya. Ang dating Wall Street ng Pilipinas, naging bahay na ng street dwellers. Pero sa panahon ng mga ultra-modernong mall at high-end commercial spaces, may pag-asa pa bang mabawi ang nawalang ningning ng eskolta? Dekada 70 hanggang 80, nagsimulang maramdaman ang pagtamlay ng negosyo sa eskolta. Unti-unti, nawala ang mga parokyano. Ang mga negosyante, nawala na rin ang gana. May mga major events na would occur, tapos makikita mo na nawala na yung large segment of the crowd. Pero you'd still be okay. So sasabihin mo, okay lang. Naglipatan sila sa mga bagong promised land ng komersyo, ang Cubao, Ayala at Ortigas. Bakit naglipatan yung mga major financial institutions from Escolta going to Ayala Center? One, traffic condition ng Manila. Second, kawalan ng parking ng Escolta. Yung Manila, may maliliit ka na streets. Tapos mataas rin yung concentration ng iyong population. Isa rin sa mga sinasabing dahilan ng pagbagsak ng eskolta ay ang pagsulpot ng mga sari-saring air-conditioned malls sa Kamaynilaan. Habang ang dating reyna ng mga kalye, nagsimula ng magmukhang pulubi. Napabayaan hindi lang ng mga negosyante, kundi maging ng gobyerno. Very volatile lang no? City government of Manila sa usapin ng heritage. No? So parang namimili lang sila ng gusto nilang i-preserve at gusto nilang i-demolish. For example, even yung Metropolitan Theater, kiniklaim din nila. But for the longest time, nakatiwangwang siya. Nung iba nang may-ari, doon na sila papasok. Pero may mga mangilan-ngilan na patuloy pa rin pinagyayaman ang kanilang mga gusali. Gaya na lamang ng pamilya Silianteng ng First United Building. Kami, no, siguro we will not tear down the building. Baka ang mangyari is we will sell our interest if the time comes, di ba? I mean, pero we don't see that happening. Parang kusing ba't patuloy.
para sa arkitekto at profesor na si Gerard Laico, para mapangalagaan ang distrito at mga gusali, hindi sapat ang simpleng hindi pag-iba. Dapat raw ay binibigyan din ito ng panibagong gamit. Craft a master development plan for the area, no, to include the sustainability and economic viability of the area, kasi you do not just restore building and conserve building as it is, no. It should have a new life, no, breathe new life and adapt through adaptive reuse, no. You have to reinvent them kasi most of these buildings are no longer economically viable, no. So kailangan bagong function, bagong economic life. At kailangan dito ng pagpaplano na malawakan at pangmahabaan, na malaya sa pabago-bagong pasya ng kung sino man ang nakaupo sa City Hall. Walang taong nag-iisip ng vision for the entire Manila. Every time there's a new mayor of Manila, nag-iiba ang direksyon. So every 3 years, nag-iiba ang direksyon. So hindi mo alam kung saan ka, umiikot-ikot ka lang doon. Meron din tayong National Heritage Laws na nagbibigay ng kapangyarihan sa Estado na angkinin ang mga estruktura na napabayaan na. Pasok dito ang lahat ng gusali na 50 years and above at nilikha ng isang national artist. Kahit laging walang katiyakan mula sa mga namumuno ng lungsod, hindi ba, may kasabihan nga, mababatid mo lang ang halaga ng isang bagay kapag ito ay wala na. Isang parte ng alaala natin yung tinatanggal natin. Dapat i-restore ito, and aside from its architectural heritage value, it can also turn into income. Naniniwala ako, no? Sa isang pagkamatay, may isang pagkabuhay. So, optimistic ako sa Escolta. Kasi even yung Binondo, yung katabi niya lang, unti-unting nabubuhay ito with new developments. Tayo mga Pilipino, talagang minsan, wala talaga tayong sense of history. Hindi natin alam, ultimo mga gusali ay bahagi po ng kwento ng ating mga kasaysayan. Diba? At ang gusali ay isang ehemplo ng sining na bahagi ng ating buhay. Diba? Na tinitirahan natin yan, pinapasukan natin yan. At bahagi rin din ng ating kasaysayan, diba? Ayan. Kaya mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Yan po ang kwento ng Escolta. Sana po ay magsama-sama po tayo at gumawa ng paraan para maalagaan ang natitira pa ng mga bahagi ng ating kasaysayan. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po, ay, mali. Dapat ikaw si Doktor. Ulitin mo. Ako po si Dr. Lord De Vera. At naman po si Don Dolfo. Bakit ikaw Don? Ako doktor lang. Kanina senior ako. Ngayon, lalo na akong yumayaman. Dapat Don na ako ngayon. Nagpapaalala po, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Yan. Okay. Alam mo, may oras ba tayo siguro? Ay, dahil tumambay muna. Kasama nila. Muna tayo. Muna tayo. O kaya rugby. Tara. Rugby.